Nakakamangha po talaga yung mga Pilipino. Kasi kadalasan 'pag nagto-tournament sila sa ibang bansa, sinusupresa nila lagi yung mga malalakas na grandmaster. At bilang example po, ito po laban po ni Mark J. Bacojo kay Grandmaster Vitaly Bernardsky. Nangyari po ito sa kakatapos lang po na Blitz event po ng Port International Big Rock Tournament. Kasali po ako eh. Ngayon si Vitali po, perfect score, 5 out of 5. Samantalang ito pong si MJ, 4 and a half eh. Nagkalaban po sila round number 6. Kung sino mananalo dito, magiging solo lead sa torneo. Ano ba nangyari? Okay, puti po si Bacojo dito, tinira niya po knight F3. Nag C5 naman po yan, G3, knight C6, and then bishop G2. So yung pinaka-setup po ni Bacojo dito, parang reti. Yung black naman, Sicilian yung setup. Nag E5 and then nag E4. Ayan na nga, parang Sicilian na reti opening. So pagka G6 po niyan, nag-castling, bishop G7 nilagay yung bishop, C4. Oba, naging English na symmetrical yung dating, no? Ang ginawa po, nag-knight po sa may E7, knight C3, nag-castling, and then nag-D3 lang. So, halos pareho. Ang pinag-iba lang po, itong knight wala sa F6. Anyway, ginagawa po yun ng black para makapag F5 ng mabilis. Yun po yung kanyang plano. Anyway, nag-D6 muna yan. Pagka D6, tumira lang po ng H3. Pinibet yung pin, no? Tapos nag-H6 din. Tumira po ng A3. Okay. So nakikita ko na po yung break ng white, no? Dito po siguro siya maglalaro. Ang itim kasi halatado dito yan eh. Anyway, in A5 para hindi po makatira ng B4 at sinagot naman ng knight D5. Pagka knight D5, kinapture lang. Binawi po ng pawn, knight E7, tapos nag-develop lang ng bishop na sinagot po ng A4. Ayun. Actually, ang best move daw po is B5. Pero A4 po ang pinili at tinirahan lang po ng B4 na kinapture lang po and passant and then queen take. So ang naging ending po, no, nagkaroon ng isolated pawn dito pero may backward naman dito. So ang evaluation ng engine dito equal lang kasi pareho namang may weakness. So eto na po, nag F5 na po si Vitali. Yan naman talaga yung plano niya kanina pa na sinagot po ng king move lang. Pagka king move, nag-king move lang din. Nag-king movean lang no? And then tumira po ng A4. Ito pong si Bacojo, ang pinakaplano niya po dyan, mag-A5. Ang tinira po ng black, nag-G5. At pagka G5, tumira po ng rook B1. Ayan, medyo hindi daw po ganun kaganda. Ibalik ko lang, ang pinapatira po is something like bishop C3 or A5 na Anyway, yung idea po na rook B1, masyado na po kasing maaga dahil wala pa naman pong binibigay na pressure yan dahil may bishop. Pagkatira po ng rook B1, tumira po ng knight G6. Nako, mali daw po. Bakit po mali? May linya pala dito, pwede pong kainin ito. Tapos pagka-takes mo, atras mo lang daw ito. Itong bishop na hanggang depensa lang, pwede sa bishop E4. Gaganda yung posisyon. Tapos may pressure pa doon. Yun daw po ang sinasabi ng engine. Slightly better ang white. Pero hindi po nakita ni Bacojo yan. Ang tinira niya po is simple lang eh. In A5 niya pa rin. Ayan. Para pag gumalaw nga po, siguro kakainin niya na. At pag gumalaw, may kain dito. Hindi po matikman to dahil depensado ng bishop. Sa pagka A5 po, mali. Ang tinira ng black, nag-queen D7. Na mali din. Grabe Kasi blitz po ito So, parang tamang posisyonan lang. Ang ginawa niya, queen D7, parang na mouse slip lang na hinarangan yung bishop pero gusto niya pong kainin with the queen yan. So, eto po, ang ginawa dito ni Bacojo, medyo mabibigla ka. Kasi, sabi, pwede pa rin daw kainin. And then, pagka-take, similar idea. Ganon. No? May mga ganong idea. Or takes, tapos na G1 ka naman para may depensa dito, and then ganon. Similar idea, basically to play bishop E4. Pero, Bacojo, grabe imagination Tingnan niyo po ginawa niya, tumira po ng bishop takes G5. Nag-sacrifice. Na pag tinigs mo yan, knight takes, tapos yung knight papasok doon, yung king hindi ganun ka-safe, tapos kakapture rin to, may ganon, may mga ganong idea.
no? Pero si GM Bernardsky, nakita pa rin yan eh. Sabi niya, alam ko ng plano mo, sir. Hindi ko kakainin yan. Kinapture lang po yung ipor. Pagka-capture sa ipon, syempre, binawi po yan. And then, nag-rock takes F3 lang. Rook takes F3 na kung saan hindi daw ganun kaganda. Ang sinasuggest ng engine, ibigay mo na yung malakas na knight sa E6 pero lamang pa rin kasi ng pyesa. Pero ito kasi pinili ni Bernardsky, very interesting. Kasi pagka takes po dyan, edi kain yung bishop, pagka check, bishop h6. So ang ending, 2 pieces for a rook, tapos babagsak pa to. Di ba? Mukhang goods pa rin naman. Kaso, eto, hindi to madali. Kasi, may tirada pong bishop f3 lang. O, para saan? Para gaganito, aktibo na yung bishop. O. Pag nawala yan, may pressure dito. O. Pero ang ginawa dyan ni Bernardsky, kinapture lang yung pawn. Pagka-take sa pawn, nag-rook b6. Pagka-rook b6, tumira ng rook a6 para depensa yung d6 na tumakbo sa b2. Pagkatakbo sa b2, queen lang po sa may f7 at ang gusto niya mangyari para pagka-bishop g4, ayan, no, hindi atakado yung reyna. Anyway, kinapture po yan, binawi po ng reyna, and then nag-queen lang ulit sa c7. So, eto po ang nangyayari ngayon eh. Yes, 2 minor pieces for a rook. Pero yung dalawang minor piece na yan, wala pong ginagawa oh. At eto na po yung mga sunod na pressure na gagawin dyan ni Bakuho. So, ginawa po niyan is nag-rook na nga po sa B1, B6. Matras lang yung reyna, inaatake tore. Pag gumalaw, bagsak to, kaya dinipensahan. And then, pumasok ulit yung reyna doon. Ito naman ang gagawin. Na sinagot po ng knight. Kasi yung knight, to, tingnan nyo, ayan, walang ginagawa eh. Kaya iikot sana siguro, baka dito, dito. Kaso, pagka-queen po dyan, ayan, no, paano mo didepensahan ng sabay? Paano mo didepensahan ng sabay? So, ang tinira na lang po niyan, nag-queen sa f7, na tinirahan lang ng queen takes d6. Pagka-capture po sa d6, nagtulak ng pawn, kumaka-counter pa. At dito po, halos wala na silang oras. Segundo na lang, less than 10 seconds na nga lang po ata yan. Pagka c4 po, kining mo ban lang po ni Bakuho. Bakit? Gusto niya pong tikman to eh. Kaso may capture pang ganon. So, tinanggal niya yung counterplay at ang ginawa po is nag C3 pa rin. Wala nang oras. Kinapture na lang yung pawn. Akala niya may ganito siya. Na kung saan, medyo nakakasugod pa. Kaso, may threat kasi doon. Kaya napilitan mag-rook takes b6, rook takes b6, and then nag-queen g7 na sinagot lang ng rook c6 at ang ending, babagsak pa yung isang pawn. Hindi lang yon, ito po yung pinaka-threat. At hindi na nga po ata madepensahan yan. Kasi kahit po mag-king move, pakita ko lang, no? Kahit mag-king move siya, libre yung bishop eh. Anong gagawin mo? Paano mo iiwas yan? Igalaw mo dito. Siguro, reyna na lang galaw po natin. Mati pa rin sa h6. Grabe, hindi nga maiwan eh, no? Walang tira. Kaya, hindi na madepensahan. Nagtulak na lang po ng g4. Kaso pagka rook c7, bagsak reyna eh. Kung capture ng pawn, kinain lang. Tinulak yung pawn, kinapture lang yung reyna, binawi ng bishop, and after queen c3, Bernardsky Vitali, nakatikim ng talo kay FM Bakuho. Resign. Kasi babagsak na eh. Winless na. Tapos lamang ka ng 30 may passport po. Grabe mga Pilipino, no? Anyway, pinakita ko na po yung pinaka-standing nito nung nakaraan. Eto po, ang nangyari last round, pakita natin yung nangyari sa last round. Ito po yung last round eh. Tingnan niyo po yung last round ah. Natalo si MJ kay IM Amilal ng Mongolia. Leading siya eh. Kung naitabla man lang yan, champion sana si MJ. Kaso natalo at si Bernardsky, ayun, nanalo po siya. At ako, medyo malayo na tayo. Nanalo ko last round sa IM, pero ganun pa man, kulembat tayo dyan eh. Hindi naman kulembat, pero malayo tayo. Ayan po ang final standing. Medyo masagwa laro natin, 6 out of 9. Pero si Mark J. Bakuho, naka 7.5 out of 9. At marami pang Pilipino dyan. Yan, si Concho 7. Si Hablas, sa East din. Ayan, ako ha. Sa East, Salvador, sa East. Maraming Pilipinong kasali. Ayan po yung iba pa. At meron pong 73 players. Ayun. Anyway, iba talagang Pilipino, no? Nakakamangha sila eh. Yung mga GM, parang pinapahirapan talaga nila eh.
Alam mo yon, kayang sumabay. Kaya talagang sumabay, kaya nakakabilib eh. Nakakabilib. Anyway, sama na po, nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Abangan nyo po yung mga parating po nating live streaming. Magsisimula na yung Grand Chess Tour, magsisimula na po yung Norway Chess, magsisimula na din po yung CCT. CCT, no? Sa chess.com, parang meltwater. Ang daming tournament na paparating. Abangan nyo po yung mga videos natin na gagawin. Muli ito po yung Coach Pwede Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless pa mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Sana mag-follow at mag-subscribe din kayo. Bye-bye! That little mouse, cause I'm an albatross.